Si Isabela II lang ang naging naghaharing reyna ng Espanya sa makabagong kasaysayan bilang nagkakaisang bansa. Ang pamumuno ni Isabela ay nasira ng kaguluhan at hindi niya nagampanan ng maayos ang pamumuno, kaya lalong lumala ang sitwasyon. Kalaunan, labis siyang kinamuhian sa buong bansa dahil sa katiwalian, kawalan ng kakayahan, kabulukan at eskandalo na nakapalibot sa kanya. Samahan mo ako habang ating tinutuklas ang kanyang kwento. Ang babaeng mamumuno sa Espanya bilang Reyna Isabela Tatego ay ipinanganak sa Royal Palace sa Madrid noong ika-10 ng Oktubre, 1830. Siya ang panganay na anak na babae ni Haring Fernando Ikapito ng Espanya na pabalik-balik sa kapangyarihan mula 1808 sa panahon ng Napoleonic Wars, at ang kanyang ina ay si Reyna Maria Cristina ng Espanya. Maraming naging anak si Fernando sa kanyang buhay, ngunit lahat ng mga ito ay namatay nung sila'y sanggol pa lamang, o kaya naman ay mga babae. Naging problema ito dahil matagal nang sinusunod ng Espanya ang Salic Law na bahagi ng kodigo ng batas ng mga Frank mula pa sa ika-6 na siglo na nagsasaad na bawal magmana ng trono ang mga babae. Noong 1830, naglabas si Fernando ng pragmatic sanction para masiguro na ang anak niyang babae ay maaaring magmana sakaling wala siyang lalaking tagapagmana. Sino mang magmamana ng trono sa Espanya ay magmamana rin ng bansang puno ng problema. Noong ika-16 na siglo, Espanya ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Umaabot ang imperyo nito sa buong Amerika, kung saan ito kumukuha ng malaking yaman na ginto at pilak mula sa Mexico, Peru at Bolivia. Ngunit ang yaman ng Espanya ang naging dahilan ng pagbagsak nito. Hindi ito nakapagpaunlad ng kapitalistang kalakalan at proto-industrial na ekonomiya gaya ng sa Inglaterra, Olandes na Republika at Alemanya. At nang maubos ang ginto at pilak mula sa bagong mundo, na nagiwan sa Espanya bilang isang makaluma at atrasadong bansa. Sa unang bahagi ng ika-19 na siglo, nawala sa kanila ang karamihan ng imperyo nang maging malaya ang Mexico, Argentina, Gran Colombia at Peru. Ito ang bansang pamumunuan ni Isabela. Hindi na kinailangang maghintay ng matagal si Isabela bago maupo sa trono. Pumanaw ang kanyang ama noong huling bahagi ng Setyembre 1833 sa edad na 48, habang si Isabela ay hindi pa umaabot sa kanyang ikatlong kaarawan. Ngayon, siya na ang Reyna Isabela II ng Espanya. Ang kauna-unahang reynang naghari sa Espanya, mula nang ito ay nagkaisa bilang isang bansa noong unang bahagi ng ika-16 na siglo. Kailangang balikan ang 15 daangs at panahon ni Juana la Loca o Juana ang Baliw para makahanap ng mas naunang reynang naghahari. Si Juana ay naging nominal na reyna ng Kastila mula 1504 at reyna ng Aragon mula 1516 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1555. Hindi lahat handang tumanggap ng bagong kaayusan. Naniwala si Don Carlos, kapatid ni Ferdinand, na siya ang tagapagmana, kaya tinangkang angkinin ang trono. Dahil dito, nagkaroon ng unang digmaang Carlista, isang madugong digmaang sibil na tumagal ng 7 taon. Pinamunuan ni Maria Cristina, ina ni Isabela, ang kanilang grupo at sa huli ay nagwagi sila. Para magtagumpay, kinailangan niyang magbigay ng malaking konsesyon sa hukbong Espanyol, mga liberal at iba pang elemento ng lipunang Espanyol para sa kanilang suporta. Minahal ng marami si Isabela at naging simbolo siya ng kalayaan, kapayapaan at pagkakaisa sa bansa. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, lumaki si Isabela sa layaw. Matagal pa bago si Isabela mismo ang magari sa Espanya. Pansamantalang pinamunuan ng kanyang ina ang pamahalaan. Ginamit ni Maria Cristina ang posisyong ito para yumaman, ngunit noong 1840 napilitan siyang iwan ang pagiging rehente dahil noong Disyembre ng 1833, 3 buwan lang matapos mamatay ang kanyang asawa, palihim siyang nag-asawa ulit sa isang mababang ranggong sundalo. Nang lumabas ito sa publiko pagkalipas ng ilang taon, hindi siya nagustuhan ng mga tao. Kaya mula noong 1840, si Baldomero Espartero, ang pinakasikat at matagumpay na general na maka-Isabela, ang pumalit sa tungkulin. Isa sa mga kapansin-pansing nagawa noong panahon ng pamumuno ng ina ni Isabela ay ang pagpapalabas ng bagong konstitusyon ng Espanya noong 1837 na mas liberal kumpara sa mga naunang dokumento ng pamahalaan ng Espanya. Layunin nitong baguhin ang bansa at dalhin sa makabagong panahon. Noong 1843, si Isabela ay tumuntong ng 13 taong gulang at idineklara siyang karapat-dapat ng siya na mismo ang mamuno, kaya tinanggap niya ang lahat ng kapangyarihan at responsibilidad niyang trono. Gayunpaman, ayon sa karamihan ng ulat, siya ay kulang sa edukasyon, ignorante, masayahin, ngunit madalas tamad. Kilala ang panahong ito bilang moderadong dekada dahil sa konserbatibong pag-uro ng politika ng Espanya, at kahit na si Isabela ay naghaharing reyna na ngayon, sa totoo, malaki pa rin ang kontrol ng mga politiko at matataas na opisyal sa Espanya.
Noong ika-10 ng Oktubre, 1846, ika-16 na kaarawan ni Isabela, pinakasalan niya si Francisco de Asis, Duke ng Cadiz, isang lalaking nasa kalagitnaang 20 at pinsan niyang buo sa magkabilang panig na karaniwan sa Espanya, kung saan ang pamilya ng hari ay matagal nang nagkakaroon ng pag-aasawa sa loob ng kanilang sariling angkan sa loob ng maraming siglo. Sa parehong araw na yon, nag-asawa rin ang nakababatang kapatid ni Isabela na si Infanta Luisa Fernanda. Ang bagong asawa ni Isabela ay pabilang sa pinakamataas na aristokrata ng Espanya. Ngunit ang kasal ay ginawa para sa pampulitikang dahilan upang patatagin ang mahinang rehimen noon. Hindi nagustuhan ni Isabela ang mga pakunwaring kilos ni Francisco mula pa lang sa kanilang unang pagkikita at malinaw na ipinakita niyang mas gusto niyang pakasalan ang nakababatang kapatid ni Francisco na si Enrique, Duke ng Seville. Makalipas ang ilang taon, di umani sinabi niya tungkol sa kanyang asawa, "Ano masasabi ko sa lalaking mas maraming puntas ang suot kaysa sa akin sa gabi ng kasal namin?" 12 beses nabuntis si Isabela sa loob ng 20 taon, pero 5 lang sa mga anak niya ang nabuhay hanggang pagtanda. Sa ibang mga pagkakataon, si Isabela ay nakunan o namatayan ng anak sa panganganak o noong sanggol pa. Mas mataas kaysa karaniwang antas ng pagkamatay ng mga bata noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo kung kailan kapansin-pansing bumubuti na ang tsansa ng mga sanggol na mabuhay. Ang panganay sa kanilang mga anak na nabuhay ay isang batang babae na pinangalan ng Isabel bilang parangal sa kanyang ina na ipinanganak noong 1851. Si Alfonso ay ipinanganak noong 1857 at gaya ng makikita natin, nagkaroon siya ng mahalagang papel sa huling bahagi ng buhay ng kanyang ina. Pagkatapos, sa pagitan ng 1861 at 1864, 3 pang mga anak na babae ang ipinanganak, lalo pang nalito dahil lahat sila Maria ang pangalan. Sila ay sina Maria del Pilar, Maria de la Paz at Maria Eulalia. May mga haka-haka noon at nayon na hindi si Francisco ang tunay na ama ng mga batang ito at maaaring siya ay bakla o baog. Malaking kabiguan ang kasal at maraming naging kalaguyo si Isabela, kaya mabilis kumalat ang tsismis ng kanyang pagtataksil sa Espanya at Europa. Sa kabila nito, kinilala ni Francisco ang bawat bata. Madalas daw niyang ginagamit itong panakot sa reyna kapalit ng pera para manahimik siya. Sa katunayan, sa simula pa lang ng kanilang kasal, noong 1847, iskandalo sa politika ang dulot ng pag-ayaw niya sa asawa at pag-amin ng pagmamahal kay General Francisco Serrano. Si Duke ng La Torre na 20 taon ang tanda sa kanya at ipinahiwatig ni Isabela na handa niyang hiwalayan ang asawa niya para pakasalan ito. Hindi natuloy ang mungkahing ito. Palihim na pinaalis si Serrano mula Madrid ng mga makapangyarihan sa pamahalaan. Maaga itong palatandaan ng hindi magandang relasyon ni Isabela at Francisco. Lumala ang negatibong imahe ng reyna sa publiko. Maaring sabihin na nagsimula mamuno ng maayos si Isabela noong dekada 1850 nang siya ay pumasok sa kanyang hustong gulang. Magulo ang panahong yon. Nagsimula ng muntik mapatay si Isabela sa isang tangkang pagpaslang. Noong ika-2 ng Pebrero, 1852, habang palabas si Isabela sa kapilya ng Maharlikang Palasyo, nilapitan siya ng paring Katoliko at liberal na aktivista na si Martin Merinoy Gomez. Parang kailangan niyang maghatid ng mensahe sa kanya. Nang makalapit na siya ng sapat, tinangkang saksakin ni Martin sa dibdib. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng korset ni Isabela na pumigil sa saksak. Pisikal, nagtamo lang siya ng maliit na hiwa sa kanang tiyan. Pero sa isip niya, natakot siya sa nangyari. Nahuli, inusisa at pinatay sa bisa ng hatol ang umatake sa kanya. Noong tag-init ng 1854, nakuha ng Partido Progresibo ang kapangyarihan sa Madrid. Pinamunuan ni Francisco Martinez de la Rosa at Leopoldo O'Donnell. Layunin nitong baguhin ang pamahalaang Espanyol para wakasan ang katiwalian at pasimulan ang modernisasyon ng ekonomiya, kulturang pampolitika at kaisipan ng Espanya. Para sa kanila, ang Espanya ay napag-iiwanan at atrasado kumpara sa ibang bahagi ng Europa. Kailangang sumailalim sa malawakang pagbabago ang Espanya bilang isang lipunan para maibalik ang katayuan nito bilang isang pangunahing kapangyarihan sa Europa. Sa pagdeklara ng layunin nila, ipinahayag nila na nais nilang panatilihin ang monarkiya, ngunit naniniwala sila na ang kultura ng korte na pumapalibot sa mga pinuno ng Espanya sa loob ng maraming siglo ay nangangailangan ng matinding reforma. Kaya, kailangan isama si Isabela sa reforma, gusto man niya o hindi. At lahat ng palatandaan ay tutol siya sa ganitong makabagong galaw. Ang kilusan ng reforma ay naging pinakamainit sa pagitan ng 1854 at 1856. Muling inayos ang burokrasya ng gobyerno. Pinahusay ang sistema ng buwis at sinugpo ang paglustay ng pondo ng mga opisyal na Kastila. Mga ideya tulad ng pagbawas ng sensura at kalayaan sa politikal na samahan na lumitaw sa Europa noong ika-18 siglo ay naging karaniwan sa Inglaterra pagsapit ng
dekada 1850. Unang pinayadan ang mga ideyang ito sa Espanya noon habang hangad ng mga reformista na lumikha ng isang makabagong bansang estado. Sinuri rin ang pagmamay-ari ng lupa para buwagin ang malalaking lupain ng aristokrata at makalika ng mas epesyenteng uri ng maliliit na may-ari ng lupa. May interes ding paunlarin ang modernong sistema ng tren sa bansa. Hindi hinara ni Isabela ang mga hakbang, pero malinaw na hindi siya kakampi ni na O'Donnell, De La Rosa at iba pang progresibo sa gobyerno. Sa huli, ang kilusang progresibo ay unti-unting nawala sa loob lamang ng ilang taon noong dekada 1850. Halimbawa, isang bagong liberal na konstitusyon ang binuo noong 1856. Ngunit hindi ito kailanman na ipatupad dahil ang mga konserbatibong elemento sa loob ng pamahalaan ay naghangad ng kininang kapangyarihan. Nagtagumpay ang mas moderatong grupo na makuha ang autoridad. Dahil parehong mas pabor sa kanila si Isabela dahil din sila ang namahala sa matagumpay na patakarang panlabas. Patakarang nakidigma sa Morocco noong huling bahagi ng dekada 1850 at muling nabawi ang isla ng Santo Domingo sa Caribbean noong unang bahagi ng dekada 1860 pagkatapos ng halos 20 taon ng kasarinlan ng Republikang Dominikano. Ang proyektong ito ay iminungkahi kay Isabela ni General Pedro Santana noong 1861 at tahasan niya itong inaprubahan. Kaya, bagamat sa maraming aspeto ay isa siyang seremonyal na monarka sa malaking bahagi ng kanyang pamumuno, ito ang isang larangan kung saan tuwirang gumampan ng papel si Isabela sa mga usapin. Nang mabawi ng Espanya ang Santo Domingo, naging hindi popular si Isabela sa karamihan ng populasyon ng Espanya. Ang kanyang pamumuno ay puno ng eskandalo, intriga at pagkabulok at tiningnan si Isabela bilang isang mayabang, hangal, mataba at nymphomaniac na reyna na hindi kayang gampanan ang kanyang tungkulin at sagabal lamang sa anumang reforma sa bansa. Noong taglagas ng 1866, nagkaroon ng malaking pagtitipon ng mga hindi nasisiyahang individual mula sa demokratiko at progresibong kilusan sa Ostend, Belgium. Maraming kasali ay individual na naging bahagi ng progresibong kilusan noong kalagitnaan ng dekada 1850. Kalaunan, nadismaya sila sa konserbatibong ugali ni Isabela at sa pagpili nito ng konserbatibo o moderatong ministro para mamunyo sa pamahalaan ng Espanya. Sa Ostend, nagkaisa sila para subukang pabagsakin si Isabela at simulan ang malaking reforma sa Espanya. Noong ikapito ng Hulyo, 1868, nadamay ang kapatid at bayaw ni Isabela sa sabuatan laban sa korona kaya pinatalsik niya sila. Ito ay hudyat na masusunod pang mangyayari. Naganap ang maluwalhating revolusyon sa Espanya noong Setyembre 1868 bilang direktang resulta ng kasunduan sa Ostend. Nagsimula ito sa pag-aaklas ng hukbong dagat sa lungsod daungan ng Cadiz na sinabayan ng sabayang pag-aaklas sa Madrid at iba pang lungsod at bayan. Hindi agad napatalsik si Isabela at natipon niya ang kanyang mga taga-suporta sa simula ng pag-aaklas. Kalaunan, iniwan siya ng mga tapat na general pati ng paboritong kasintahan at natalo ang hukbong royalista sa labanan sa Alcolea noong Setyembre 28. Ang layunin ni Isabela ay tiyak ng mabibigo. Tinanggap niya ito, kaya kasama ang kanyang pamilya at mga kasamahan, tumawid siya ng Pyrenees patungong Biarritz sa Timog, Pransya, kung saan niya balak manirahan sa pagkatapon. Umalis siya ng Espanya noong ika-30 ng Setyembre 1868. Ang petsang karaniwan itinuturing na pagtatapos ng 35 taong pamumuno niya. Pagkatapos ng kanyang pagkakatanggal sa trono, si Isabela at ang natitirang bahagi ng pamilyang Maharlika ay namuhay sa Pransya. Sa panahong ito, ang dating reyna ay nanirahan sa Rue de Rivoli sa Paris. Sa Espanya, nagpatuloy ang revolusyon at pansamantalang naging hari si Amadeo. Italianong prinsipe siya mula House of Savoy. Pangalawang anak ni Victor Emmanuel, ikalawa ng Italia. Pero noong kalagitnaan ng dekada 1870, isang kasunduan ang naabot kung saan formal na tinalikuran ni Isabela ang kanyang trono at ang kanyang anak at tagapagmana si Alfonso ay kinilalang hari ng Espanya noong Disyembre 1874. Bumalik siya sa bansa na kanyang pinamunuan sa loob ng 11 taon hanggang sa kanyang maagang pagkamatay. Ngunit si Isabela ay hindi na muling nanatili sa Espanya ng matagal na panahon. Si Isabela ay nabuhay hanggang unang bahagi ng ika-20 siglo, karamihan sa Paris noong Belle Epoque. Bagamat panandaliang bumalik siya sa sariling bansa matapos maupo si Alfonso sa trono. Sa pagkakataong yon, nalaman niyang bawal na siyang pumasok sa Madrid. Kaya bumalik siya sa kabisera ng Pransya. Doon, naging kasintahan niya si Ramiro de la Puente, pinuno ng kanyang mga tauhan sa loob ng maraming taon. Tahimik at hindi kapansin-pansing mahabang pagreretiro ito para sa babaeng kilalang mahinang pinuno ng Espanya. Isang hindi nakatugon ng epektibo sa maraming panawagan para sa reforma na umuusbong noong dekada, 1850 at 1860. Namatay si Isabela noong Abril 1904 sa edad na 73, malamang dahil sa trangkaso.
Dinala ang kanyang labi sa Espanya at inilibing sa tabi ng mga dating hari sa El Escorial Palace. Nangyari ang libing niya noong Abril 16 sa San Francisco el Grande. Si Reyna Isabela II ng Espanya ay nakilala sa kasaysayan ng kanyang bansa bilang La Reina Castiza at La de los Tristes Destinos. Ibig sabihin nito ay tradisyonal na reyna at reyna ng malungkot na kapalaran sa Ingles. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Isabela II ng Espanya. Sana ay naging interesante ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa mga komento sa ibaba. Sa tingin mo ba ay naging mabuting pinuno siya? Sa tingin mo ba ay talagang hindi siya magaling sa kanyang tungkulin? O naniniwala ka bang sadyang minamalas lang siya at minanipulan ng mga makapangyarihang tao sa loob ng gobyerno? Sana nakasubscribe at naka-on na ang notifications para lagi kayong updated sa uploads ko. At kung may mga suhestiyon kayo, siguraduhin iwan ng mga ito sa comment sa ibaba. At hanggang dito na lang muna ako, magkikita-kita tayo muli sa susunod na Forgotten Life. Salamat!